Nagsisimula ang kwento sa isang dalaga na nanggagaling sa isang freezer kung saan takot na takot ito at tila may humahabol sa kanya. At nang ito ay napunta sa mga abandonadong sasakyan ay agad itong nagtago. Ngunit ilang saglit lang ay nakita niya ang isang taong nakasuot ng isang rabbit suit kung saan hinahanap siya nito, at nang makita ng babae na ito napapalayo na ang humahabol sa kanya ay agaran itong lumipat sa isang cargo truck upang magtago. Ngunit ilang saglit lang ay biglang nalang umandar ang sasakyan at dito nakita niya ang mga kalansay ng tao sa loob nito, dahilan upang lalo pa itong matakot. Lumipat ang eksena sa isang grupo ng kabataan na sina John, Rachel, Mike at Tiffany at ang dalawa pa nilang kasamahan na single na sina Jack at Jen. Habang nasa biyahe ang mga ito ay nakita nila ang isang napakalaking truck na kaparehas sa sinakyan ng babae. Sa naunang eksena ang biglang humarang sa kanilang lane, dahilan upang hindi sila makalusot upang mag-overtake, at nang makahanap ng tamang pagkakataon si John ay agaran itong nag-overtake sa isang truck. Ngunit laking gulat nila nang binusinahan sila nito ng napakalakas at muling nag-overtake sa kanilang harapan. Dahil sa ginawa ng driver kina John ay muli niya itong inovertikan at pinihit nito ang silinyador upang maiwan nila ang truck na nasa kanilang likuran. Ngunit ilang saglit lang ay muli itong nakahabol at bahagya silang binangga nito sa likod. Dahil sa lumalalang tensyon ay napagpasyahan nilang huminto sa isang gilid ng kalsada upang humingi ng tawad. Tutol man si John sa iniisip ni Rachel ay pumunta ito sa driver ng truck at humingi ng pasensya sa kanilang nagawa. Dahil hindi pinapatay ng driver ang makina ng kanyang truck ay hindi niya ito marinig si Rachel. Gayon din ang babaeng sakay-sakay nito sa likuran. Habang patuloy na humihingi ng tawad si Rachel ay laking pagtataka nito na hindi lumalabas ang driver ng truck upang makipag-usap. Dahil sa kuryosidad ay dahan-dahang lumapit si Rachel papunta sa hulihan ng truck, ngunit agad siya nitong pinatigil gamit ang napakalakas na busina, dahilan upang hindi niya makita ang babae na nagtatago sa likuran. Dahil doon ay tinangka nitong buksan ang pinto ng truck, ngunit biglang tinulak ng misteryosong driver ang pinto dahilan upang tamaan ito si Rachel at napatumba. Kaya naman nagmamadali itong bumalik sa loob ng sasakyan at iginiit ni John na umalis na sila sa lugar. Ngunit pinigilan siya ni Mike dahil paniguradong uulitin lang ng driver ng truck ang pambabangga sa kanila, kaya't maiging maghintay na lang ang mga ito hanggang sa umalis ang driver. Lumipas ang ilang oras ng paghihintay ay sa wakas ay umalis na papalayo ang truck, kaya't nagpatuloy na rin ang mga ito sa kanilang biyahe. Ngunit di nagtagal ay muling lumitaw ang parehong truck at humarang ito sa kanilang dinadaanan, kaya't agarang iniliko ni John ang sasakyan hanggang sa mawalan ito ng kontrol at naisalpok ang kotse sa gilid ng kalsada. At sabay umalis ang driver papunta sa kagubatan, at dito makikita ang driver na nakasuot ng isang mascot na kuneho kung saan pilit nitong hinila papalabas ang babaeng nakasakay sa truck, at pagkatapos ay ginapos ito gamit ang malaking kadena, at nang matapos na ito sa kanyang kabangagan ay isinabit nito ang kadena sa isang puno at sa likod ng kanyang sasakyan, at agaran nitong inapakan ang silinyador dahilan upang humigpit ang kadena sa katawan ng babae hanggang sa mahati ang katawan nito na agaran nitong ikinamatay. Samantala, habang inaayos ni Jack ang makina ng sasakyan, ay makikita na nakatulog ang mga kasama nito hanggang sa nagulat na lang ang mga ito nang bigla silang binangga ni Bunnyman sa likod, at napansin ng mga ito na nawawala si Jack hanggang sa napagtanto nila na nasa ilalim ito ng sasakyan para ayusin ang makina. Ngunit nang tingnan nila ito sa ilalim ay natagpuan nila itong patay dahil sa pagkakabangga ni Bunnyman sa kanila. Dahil sa nangyari ay napasigaw ang mga ito at napilitang maglakad sa gitna ng kalsada. Habang naglalakad ang mga ito ay may nadaanan silang daan papasok sa kagubatan kung saan nakita nila na may mga krus na nakalagay sa lugar na animoy isang libingan, hanggang sa mapansin ni Rachel ang mga buto ng tao na nakasabit sa mga puno, kaya't agad niyang sinabihan sila John na kailangan na nilang umalis sa lugar. Ngunit iginiit ni John na huwag na lang nilang pansinin ang mga ito at magpatuloy sa paglalakbay hanggang sa nakarating ang mga ito sa isang lumang bahay kung saan may maliit na libingan na nakapaligid rito, at dito nakasalubong nila ang isang lokal na lalaking parang walang pakialam sa buhay, kaya't humingi sila Rachel ng tulong rito at nagtanong kung may telepono ba ito. Ngunit nanatili lang tahimik ang lalaking sabog na ito sa kanila, at nang tanungin ni Rachel ang patungkol sa mga buto na nakasabit sa puno ay paggalit na tugon nito sa kanila na wala raw silang paki dahil hindi naman daw niya kilala ang mga ito. At upang makahiram ng telepono ay inalok siya ni Mike ng $1. Ngunit tinanggihan sila ng lalaki at sinabing ang tanging gusto
niya lang ay isa sa mga babaeng kasama nila. Dahil sa sinabi ng lalaki sa kanila ay naggalit si Mike, ngunit agad sila nitong tinutukan ng isang shotgun, dahilan upang agarang umalis ang grupo. Pagkagabihan ay makikita ang dalawang magpartner na sina Melissa at Jacobo na nasa loob ng pulang pickup na sasakyan kung saan binabalot nito ang sugatan nitong kamay hanggang sa mapansin nila ang mga kabataang papalapit sa kanilang sasakyan at nang makita sila nila Rachel ay agaran itong sinalubong ni Melissa at ngumiti sa kanila kung saan humingi ang mga ito ng tulong upang makisakay papunta sa pinakamalapit na gasolinahan, ngunit tumanggi ang dalawa dahil wala na raw espasyo sa loob ng sasakyan. At giit pa nito na kailangan pa daw nilang dalhin ang sugatang kapatid nito sa hospital, kaya't pinangakuhan na lang nila ang mga ito na babalik sila pagkalipas ng 20 minuto. Pagbalik sa pick-up ni Melissa ay malupit nitong sinabi na mas gugustuhin pa niyang sagasaan ang mga ito kaysa tulungan. Subalit habang papaalis ito ay nagbago ang isip nito at muling binalikan nito sina Rachel at sinabing maghintay sila sa isang kabin malapit sa lugar. Kinabukasan ay makikita na naroon pa rin ang magkakaibigan sa kagubatan habang naghihintay kay Melissa at nang hindi mapakali si John ay napagpasyahan na lang ng mga ito na hanapin ang kabin na sinasabi ng babae. Habang nasa daan ang mga ito ay narinig ni Jen ang kakaibang ingay na nagmumula sa kagubatan. Kaya naman agad itong lumayo sa grupo upang hanapin ang pinanggalingan ng ingay dahil roon ay sumunod rin si Mike upang hindi ito mapahamak. At matapos ang paghahanap ni Jen ay natagpuan nito ang dahilan ng kakaibang ingay na kanyang narinig kung saan nakita niya si Bunny Man na pinaglalaroan ang mga pira-pirasong katawan ng tao na animoy isa lang niyang libangan. Dahil sa nakikita ni Jen ay natakot ito at nandiri hanggang sa biglang dumating si Mike. Dahilan upang nagulat ito habang nag-uusap ang dalawa ay biglang lumitaw sa kanilang harapan si Bunny Man at nahila nito si Jen dahilan upang maiwanan ito ni Mike sa sobrang takot. At nang makita ni Bunny Man si Jen ay agad nitong pinaandar ang kanyang chainsaw at ginamit ito kay Jen na animoy isang kahoy. Habang naghihintay sila, John ay laking gulat ng mga ito nang makita nila si Mike na hingal at nagmamadaling pumasok sa naturang kabin. Habang naghahabol ng hininga si Mike ay sinabihan niya sila John na kailangan nilang magtago dahil may isang tao ang nakasuot ng mascot ang pumapatay ng tao at nabiktima nito ang kanilang kaibigan na si Jen. At ilang saglit lang ay dumating na si Bunny Man at sinusubukan nitong pumasok sa loob ng cabin gamit ang kanyang chainsaw. Subalit nabitawan ito ni Bunny Man at nakuha ito ni Mike dahilan upang gamitin niya ito bilang panakot kay Bunny Man. Habang natatakot sa nangyayari ay napansin nila ang isang deformadong lalaking nakatali sa loob ng bahay. Sa takot ni Tiffany ay binuksan nito ang isang bintana, subalit pagbukas niya ay sinapak siya agad ni Bunny Man dahilan upang mawalan ito ng malay at dito na nagkahiwalay ang mga ito habang si Mike naman ay nagpunta sa isang truck upang humanap ng telepono. Subalit nakita siya ni Bunny Man at hinabol siya nito pabalik sa cabin. Habang tumatakbo ay natagpuan niya ang ilang patay na katawan sa loob ng underground ng cabin. Ngunit ilang sandali lang ay naabutan siya ni Bunny Man at pinatay siya nito gamit ang chainsaw. Samantala, habang nawalan ng malay si Tiffany ay sinamantala ng manyak na deformadong lalaki na ito si Tiffany at sinubukan niya itong halayin. Ngunit agarang nagising ang babae at nagawa nitong makatakas papalabas ng kabin at upang hindi siya makita ng mga ito ay agad itong umakyat sa isang puno. Subalit nakita siya ni Bunny Man at pinutol nito ang puno ng kanyang pinag-akyatan at hanggang sa tuluyan na siya nitong mahuli. At nang magising si Tiffany ay laking gulat nito nang makita niya ang sarili na nakatali na siya sa loob ng cabin. Sa kabila ng pagmamakaawa ni Tiffany, sa mga ito ay tinakpan pa rin ni Bunny ang bibig nito at saka kumuha ng nail gun upang lalo pang pahirapan ang kawawang babae. At hindi pa ito natapos sa kanyang kabalbalan ay tinanggal pa nito ang ngipin ni Tiffany gamit ang pliers upang idagdag sa kanyang koleksyon. At sa huli ay tinapos na niya si Tiffany gamit ang chainsaw. Habang pinagmamasdan ni na Rachel at John ang naturang kabin ay nagpasya ang mga ito na muling bumalik upang balikan ang mga kasamahan. At nang makapasok na ang mga ito ay laking gulat nila nang makita nila ang buto ni Tiffany. Habang naghahanap si John ng susi ng sasakyan,
ay napasilip si Rachel sa bintana at dito niya nakita si Bunnyman at si Melissa habang masayang iniluluto ng mga bugok na ito ang karne norte ni Tiffany. Sa halip na tumakbo ay nagtago ang dalawang ito sa kabin at hindi nagtagal ay bumalik ang tatlong halimaw sa loob ng bahay upang kainin ang karne norte ni Tiffany. Ngunit ilang saglit lang ay naiinis si Melissa sa costume ni Bunnyman kaya't pinatanggal niya ang maskara nito at nakita ang mala Joshua Garcia nitong pagmumukha. Habang pinagmamasdan ni na John at Rachel ang ginagawa ng tatlo ay sinubukan na ng mga ito na tumakas. Subalit nahuli si John ni Bunnyman at imbes na tumakbo si Rachel para sa kanyang buhay ay napatigil ito at sinuntok ni Melissa dahilan upang mawala ito ng malay. Nang magising si Rachel ay nakatali na ito sa isang upuan habang makikita naman si John na pilit kinakalaga ng sarili at nang nilapitan ni Melissa si Rachel ay inamin nito na naiinggit siya sa ganda nito kaya't gusto niyang baguhin ang mukha nito gamit ang kanyang kutsilyo. Habang paulit na pinapahirapan nito si Rachel ay sakto namang nakawala si John at agarang kinuha ang chainsaw ni Bunnyman dahilan upang hindi makalapit ang bugok na ito at nang matapos ng kalagan ni John si Rachel ay inabot nito ang susi ng truck upang makatakas at nagpaiwan ito sa loob upang bantayan ang tatlo. Habang sinusubukang pakalmahin ni Melissa, si John ay nagdilim ang paningin nito sa kanya kaya naman pinatay siya nito at agarang umalis. Habang tumatakas ang dalawa gamit ang pickup truck ni Melissa ay nakita nila ang truck ni Bunnyman na humahabol sa kanila kaya natakot na naman ang mga ito. Hanggang sa nakaisip ng plano si John at ilang minuto ang lumipas ay nakitang binubuhat ni John ang tila bangkay na katawan ni Rachel bilang alay kay Bunnyman. At nang mailapag na ni John ang katawan ni Rachel sa gitna ng kalsada upang makipag-ayos ay inamoy ito ng ugok at hinayaan nitong makatakas si John. Ngunit nang dalhin na ni Bunnyman si Rachel sa loob ng truck ay agaran niya itong sinaksak gamit ang isang gunting. At nang magawa nila itong mapaalis sa sasakyan ay agaran na ang mga itong umalis gamit ang sasakyan ni Bunnyman at nagawang makaligtas sa kamay ng mga bangag. Ngunit nang sumapit ang dapit hapon ay makikita na lumalakad papauwi ang sugatang si Bunnyman at may senyales na may susunod pa itong mabibiktima. Nagustuhan nyo ba ang ating movie recap? Kung ganun ay huwag nyo naman kalimutang mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell para sa susunod pa nating mga videos. Maraming salamat sa panonood.